Hello Taurus! Ito yung reading mo for the month of September. Anong mga paparating sa'yo? Itong September. First week, second week, third week, and fourth week. Ako nga pala si Purple Teen para sa mga bago dito. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe. And syempre, huwag kalimutang itap yung bell icon. At kung hindi ka pa naka-like and follow sa aking FB, paki-like and follow na rin. Kung interesado ka sa personal reading, mag-send ka lang ng private message sa aking FB page. Yung link at details nasa description below. Jug, overall energy mo, first week of September. Light-hearted, carefree time. So, parang merong, ang nafe-feel ko dyan is relaxation. Dyan sa light-hearted, carefree time mo. Siguro, may mga time na i-detach mo lang yung sarili mo or mag-unwind ka or pwedeng hindi mo iti-take yung mga bagay seriously, no? So, kung may mga bagay na yung may mga tao na pupuna sa'yo, magbibisit sa'yo, dededmahin mo, no? O yan. Or kung pinupuna ka, hindi ka magiging ganun ka-sensitive, di mo iti-take seriously, no? Yung mga komento sa'yo. Competition. So, pwedeng may kakompetensya ka dyan sa workplace or sa negosyo mo, no? Hindi naman nawawala yung competition, no? Pwede may nakikipagtalbugan sa'yo dyan kahit hindi mo naman, alam mo yun, kahit hindi ka naman nakikipagmagalingan, pwedeng yan. Siya na yung nakikipagsabayan sa'yo or ano ba yun, yung nakikipagkarera, no? Tingnan natin yung love life mo for first week. Soul tie. I always feel connected to you. O pwedeng si person mo nagsasabi niyan or ikaw. So itong pwedeng may malalim na may pagka-spiritual yung connection ninyo nitong person na to. Or malalim, no? Kahit siguro hindi pa kayo magjowa, pwedeng nafi-feel mo na yan or nafi-feel niya yan sa'yo. So, ibig sabihin lang, maganda yung connection nyo nitong person na ito. You are deeply or spiritually connected sa isa't isa. Two of Cups. Diba? Sabi ko sa'yo, malalim yung connection nyo, Spiritual yung connection nyo nitong person na to. And if ever na, limbawa, kahit di mo pa to nagiging jowa, yun na nga yung sinasabi ko, nafe-feel mo na yung connection dito sa tao na to na kakaiba. No, malakas yung magnetic attraction sa inyong dalawa. And pwedeng indication din tuong Two of Cups na papasok ka na ng partnership, whether romantic or business. Ayan, kahit kung anumang partnership yan tinutukoy niyan. Merong Page of Cups, so pwedeng may water sign energy, Cancer, Scorpio, Pisces. Yung feel ko dito is parang nagde-daydream or nag-i-imagine, no? Nagma-manifest ka na-manifest na yung fish dito. Ayan. Malakas yung, yung pagma-manifest mo na mangyayari itong bagay na to kung ano man, no? So, parang kiniklaim mo or ini-imagine mo na kahit wala pa no? This is manifesting.
Pwede rin na makareceive ka ng romantic na message or message na makakapagpasaya sa iyo. Ayun. Kung hindi man romantic yung marireceive mo, something na ikakatuwa, ikakasaya mo. Overall energy mo for the second week, Taurus, ay egg. Success assured with good plans and hard work. Kung ano man yung gagawin mo ng second week or itong kabuuan ng September, ay magiging successful ka dyan. Ayan, meron kang egg. Pero syempre, ang sabi dito, may kasama siyang hard work and good plans. Hindi lang magiging successful ng nakanganga or nakatunganga, So, yan. Dapat may gagawin ka dyan. May pagpaplano, tsaka syempre may hard work. Hindi rin sapat yung plano lang. Para sa career mo naman or pera, second week, meron kang receipts. So, parang may kino-compute ka rito. Pwedeng binabudget mo na yung pera. Kasi siguro meron ka importanteng paglalaanan para hindi ka mag-overspend dun sa mga bagay na hindi naman dapat, Ayan, pagbabudget. Magko-compute, pwedeng nagko-compute ka ng mga pinagkagastusan or nagbabudget ka na, So, pwedeng iba sa inyo dito, kung naghahanap kayo ng work, pwedeng related sa financial or anything na merong ganito. Yung parang humahawak ng pera or nagko-compute, Love life mo naman sa second week, yung mga may kinalaman sa budget, Baka yan yung area ng trabaho ninyo or mapapasukan ninyo kung nag-a-apply kayo. Destiny daw. I am struggling to find the right path. Hindi ko alam kung ikaw ba yung nagsasabi niyan sa sarili mo and bakit naman. Bakit parang feeling mo ba hindi mo alam ano ba talaga yung tamang direksyon para sa'yo? Or pwedeng yung iba hindi nyo pa nakahanap yung destiny ninyo. Yung yung forever, Yan. Pwedeng yung iba dito ongoing pa rin yung searching ng the one ninyo, di ba? Darating din 'yan. Syempre lahat tayo may nakalaan para sa atin. And may tamang panahon kung kailan natin mamimit yung the one. Taurus, meron ka magician. So, yan, gaya nga ng sabi ko, kung nag-a-apply kayo ng trabaho, ayan. Pwedeng magsisimula na kayo. O baka iba na, natanggap na dyan sa ina-applyan ninyo. Ayan. O, tsaka may manifesting na naman. Meron kang Page of Cups, nagma-manifest, meron na naman dito sa magician. This is a card of manifestation at tsaka creation. So, pwedeng may gagawin ka itong second week of September, Ayan. Pwedeng iba sa inyo dito, this is a sign na wag nyo na i-procrastinate yung mga bagay na dapat nyong gawin. Baka kasi by second week of September, pwedeng iba magpo-procrastinate na naman. So, ito indication na wag, ituloy mo na yan, gawin mo na dapat yan, And yung iba dito, pwedeng makukuha nyo na yung reward ng mga pinaghirapan nyo itong second week of September. Ayan, Kung ano man yung tinanim ninyo, magbubunga, aanihin nyo na yan by second week. So, ibig sabihin, rewards ng inyong efforts or yung mga pinagpaguran ninyo, pinagtrabahuan ninyo. Third week, overall energy mo, Taurus, ay Elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end.
So, kung meron ka mang proseso na pinagdaraanan or pagdaraanan, no, it could be sa 3rd week of September na meron kang ganyang pagdaraanan. No, pwede kasing kung ano man itong may experience mo or basta pwedeng challenge to na pagdaraanan mo, mahirap na sitwasyon. No, matututo ka dito, ayan, no, magiging wise ka daw, yun yung magiging result sa iyo no. You will be wiser. Whether maka-experience ka man dito ng physical, baka nagkasakit ka or anything na pagdaraanan mo ng physical at saka mental, may malaking matututunan ka dyan, no? Kumbaga malalim yung effect sa'yo. Parang meron kang soul lesson na makukuha. Tignan naman natin pagdating sa pera or career. 3rd week. Interview. Oo nga, baka nga dapat nga mag-apply ka na by 2nd week. Ito yung sinasabi ni Magician, baka procrastinate mo na naman. So, by 3rd week, pwede nga yan. Kung hindi ka mag-procrastinate, malamang sa malamang may ma-hire ka. May mga interviews ka na pupuntahan siguro. Yan. O, interview na. O, malay mo, final interview na yan. Tapos magsisimula ka na. O, diba? Yun kung hindi ka magpo-procrastinate. Kasi yung sinasabi nga dito, success assured with good plans and hard work. So, dapat planuhin mo na. Actually, para mahaba yung panahon mo, 1st week, planuhin mo na. Huwag ka na mag-procrastinate ng 2nd week. Mag-start ka ng mag-apply or kung ano man itong gagawin mo, may kinalaman sa trabaho, sa career mo, or negosyo mo. And by 3rd week, magbubunga yung efforts mo rito And by 3rd week, pwedeng ka na, hired ka na, no? Or final interview na lang. So, love life mo naman, 3rd week, meron kang reunion. Yung iba dito, magkakaroon ng balikan. Or yung iba, magkakaroon ng pagtatagpo. Magkakaroon kayo uli ng encounter dito sa person na to. No? Ayan. Magjowa man hindi, pwedeng iba dito. Basta, magtatagpo kayo niyang person na yan by 3rd week. Whether magkabalikan man kayo o hindi. Casual man or serious relationship. Wheel of Fortune, expect changes by 3rd week. And ang ganda pagdating sa pera mo, Relationship, family, and financial will be very good dahil dito meron kang stability, abundance, and pagiging fulfilled at kompleto. It could also mean a wish come true para sa'yo. Kung ano man tong goal mo para sa family mo, wini-wish mo, pwedeng matupad yan. Pero hard work and planning talaga kailangan mo. Ayan may Wheel of Fortune ka. Expect na may mga magagandang pagbabago by 3rd week of September. 4th week of September, Taurus, overall energy mo ay broken ring. Parting of the ways in either romance or business. O, ayan. Pwedeng makikipag-break up ka, whether sa business partner mo o sa jowa. May paghihiwalay. May break up daw. Pagdating naman sa pera or career, 4th week, toxic work environment, yun lang. So, kung yun nga, ma-hire ka man dito or kahit datihan ka na dyan sa trabaho, kahit di ka naman bago, pwedeng toxic na talaga yung environment dyan. So, pwedeng yung iba, kung matagal na kayo dyan, tapos matagal ng toxic, pwedeng nag-iisip na kayo kung hanggang kailan nyo matitiis or
Hanggang kailan na lang kayo magtsatsaga dyan or maghahanap na ba kayo ng lilipatan nyo? Depende kasi kung kaya nyo i-take yung toxicity. No? And kung bago ka naman, parang nakakainis kasi syempre bago ka pa lang pero alam mo yung parang panira na agad, toxic na agad. So, pwedeng magdadalawang isip ka kung magtatagal ka pa ba dyan or i-continue mo pa yan kung ganyan ka-toxic. So, depende na yan sa inyo. Taurus. Marami kasi sigurong intriga dyan, politika, alam mo naman, sa trabaho, may mga chuchu, may tumatraidor sa'yo, no? Meron din naman mababait, di naman lahat masama, pero mostly, maraming mga yung naiinggit or yung mga crab mentality. No, lalo na kung agawan ng ano dyan, agawan ng possession. Sa love life mo naman, 4th week, Taurus, I wish you understood how I feel. So, pwedeng karoon talaga kayo ng pagtatalo and nauwi sa breakup. Ayan, oh. Kasi hindi kayo magkaintindihan ng person mo. And meron nagsasalita dito, sana, sana naiintindihan na lang daw yung nararamdaman. Whether ikaw man yan. Pwede kasing hindi ka naniniwala sa sinasabi niya or hindi siya naniniwala sa sinasabi mo. Pwedeng energy niya to, pwedeng energy mo, okay? Hindi kayo magkasundo sa isang bagay and hindi nyo tinatanggap yung paliwanag ng isa't isa, no? Pwedeng hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi. Oh, 'di ba? Meron talaga parting of ways. Ayan, merong isang aalis na. Break up talaga 'to, maliwanag. Tatalikuran na. Kasi parang wala parang pointless kasi hindi naman kayo magkaintindihan and hindi nyo rin tinatanggap yung paliwanagan ng isa't isa. So, ganyan talaga mangyayari. Aalis na lang yung isa. Okay? Kung sino man to unang makikipag-break. Meron din King of Swords dito. So, this is Gemini, Libra, Aquarius energy. No? So, pwedeng ito yung makakadeal mo. Or, someone who is, parang ang dating is cold. Cold yung niya. Yung dating niya sa mga tao. No? Pwede kasing magsalita siya, masyadong prangka and pwedeng nami-misunderstood ng iba yun, no? Pwedeng para sa iba, masyadong masakit magsalita. Ayan. Okay. Tong person na to kasi intellectual siya, hindi siya yung tipong emotional. O, kaya nga yun yung tingin ng mga tao sa kanya. Pwedeng nami-misunderstood siya. No? Kasi ang ginagamit usually nitong person na to is logic. Kung ito man yung nakaka-deal mo. Well, kung halimbawa na patungkol sa ito, ina-advise ka na wag mong hayaan na mag-get in the way yung mga emotions mo kung gagawa ka ng napaka-importanteng decision. Gamitin mo rin yung head over your heart, lalo na sa mga sitwasyon na kailangan maging practical and logical. No? Siyempre, pag pinairal mo emotions mo, iba yun Yung halimbawa, child ego mo yun or yung ego mo. Or yung maramdamin mong ego. Hindi yung logic yung nagsasalita. So, ayan. Depende na sa'yo yan. Choice mo pa rin yan, Taurus. Okay? So, ito yung mga energies na nakuha ko. Kung anong mga paparating sa'yo ngayong September. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.